ma-ask, no? Kasi kanina natanong na rin naman sa ito, but just for the record, ano po yung position niyo dun sa power ng ombudsman to conduct lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno? It is an inherent power of the ombudsman. It is an inherent power of the ombudsman. No? Pag titingnan mo, yun yung talagang, di ba, you should not live an ostentatious life, plunder illegally obtain wealth. No? So, it's really lifestyle check. That's one of the major tool of ombudsman. Pero ma'am, tingin niyo ba may kailangan bang baguhin doon sa sa scope or limitation ng pagsasagawa ng lifestyle check ng ombudsman? As of now, tingin ko wala. Kasi kung magagawa mo yung kailangan niya gawin, marami ng trabaho yan eh. Diba? So, pag na-achieve mo na yan, at, diba, at kailangan mo ng dagdag, saka na lang. Pero as of now, kulang pa, diba? With what you have, you can already do something. Then when you have already, if you sabihin, na-achieve mo na yan, wala ka nang magagawa, so pwede ka nang mag-request ng amendment sa batas, madagdagan yung authority, no? But otherwise, you can work with what you have already. But ma'am, what about yung family members nila? Dapat ba kasama rin sila doon sa lifestyle checks? Especially like ngayon, di ba ma'am, nai-issue yung mga flood control projects at may ilang mga anak ng mga politiko na kino-call out ng netizen na publicly pinapakita nila yung lavish lifestyle na meron sila. Katulad ng sagot ko kanina, no? Kunyari, may anak ka, ikaw yung magulang, uh, pag dinonate mo sa kanya, di okay, di ba? Pero, tatanungin ka, saan mo kinuha yung dinonate mo sa kanya? Diba? Ngayon, kung hindi mo dinonate sa kanya at itong anak mo may ganyan na lifestyle, ang tanong dyan, mangyayari is more tax evasion nitong anak. Kasi meron siyang ari-arian na ganito, pero wala, so titingnan ng BIR, ano ba yung dineclare niyang income? Kung wala siyang dineclare na income, di lahat yan tax evasion. So, Unless sasabihin nun, aakuin nun magulang na akin yan. So, balik na naman tayo sa lifestyle check dito sa magulang, di ba? So, kaya you have to be clear, ano ba yung basis ng investigation mo? So to be clear po, do you believe na dapat kasama po yung anak sa lifestyle check? Hindi. Automatic masasama sila kung wala siyang, kunyari, nag-donate siya. O kaya kung walang income itong anak, at sasabihin nun, anak, bigay sa akin ng magulang ko, di automatic na sa kanya, di magla-lifestyle check. What if kunyari sabihin ng anak, vlogger ako eh. O di, Estudyante pa lang ako, vlogger ako, may mga viewers ako, but for example, riding a private jet, having luxurious brand of bags and clothes. oh, so ang tanong ko sa kanya, vlogger ka, nag-file ka ba ng income tax return mo? Nagbayad ka ba ng buwis? So, ito yung lahat na ari-arian mo. So, nagbayad ka lang ng 100,000, di kulang. Di tax evasion yan. So, even outside of the parents na doing lifestyle, even that the child is also accountable. Yes. So, it depends on how you will account. Diba? Kasi, kung aakuin nun anak, di siya yung may tax evasion. Kung aakuin nun magulang, di yung magulang yung, aside from tax evasion, meron pa siyang illegally obtained wealth, diba? Ma'am, nabanggit niyo po kanina, with the BIR, you also conducted lifestyle checks. Can you walk us through the process po ng lifestyle check? At pwede po bang pabanggit sa ating mga kababayan, bakit po ginagawa ito ng BIR, on the part of BIR? Kasi hindi lang po ito ombudsman. Hindi, kasi for tax purposes, 'di ba? Katulad nung nangyari kay Napoles, 'di ba? Yung daughter niya, 'di ba? Pinaila namin ng tax evasion case. Kasi, 'di ba? Hindi ko alam, nakalimutan ko na yan. Basta may bahay yata siya, condominium sa Amerika, nakasakay sa, di ba? So, tinignan namin yung, kung nagbabayad ba siya ng buwis, hindi. So, sabi mo sa'yo yan, di, may tax evasion. Kasi meron kang ari-arian, paano mo naman nakuha yan kung wala kang income? Diba? Eh, wala naman donation binigay sa'yo. Diba? Kasi kung may donation, makikita rin ng BIR kasi may donor's tax yan eh. Sa pagtanong po bang mga evidence na nakakalat at nakikita ng findings ng BIR, nagagamit po ba yun for other criminal investigation? For example, ombudsman in relation to, a private individual having a relative
in the government, like in the policies? Well, it can lead to better investigation. Pero syempre, 'di ba, depende ngayon kung ano yung theory ng kaso mo, no? Kung sasabihin mo, eto parang maglalaban kayo kung sinabi mo na hindi naman sa kanya 'yan, sa magulang 'yan, di wala kang tax evasion. 'Di ba? Kaya kailangan may coordination sa mga ahensya kasi hindi kayo pwedeng hindi magkatugma yung sinasabi nyo kasi kung minsan naglalaban yung mga position nyo. Yun. Just another question for me. Nabanggit niyo po kanina during your term in the BIR, you ensured na meron kayong conviction. Kapag mapafile po kayo, pagpupurso po kayo ng criminal complaints in relation to tax. So kapag naging ombudsman po ba kayo, paano niyo po i-adapt yun at paano niyo po may ensure na talagang makasecure kayo ng conviction? Anong steps po ito? Kasi ang baba po ng conviction at filing rate po natin. Hindi, sisiguraduhin nga natin na hindi ka magpa-file kung hindi ka sarili mo sigurado na mako-convict mo siya. No? Kasi kung sa'yo pa lang hindi pumapasa sa'yo, how can you expect, di ba parang nilipat mo lang yung responsibility sa ibang tao, samantalang ikaw yung may diferensya, di ba? So, dapat sa'yo pa lang, ginagawa mo yung dapat mong gawin at hinihimay mo, talaga bang guilty ito? Mako-convict ko pa siya bago ako mag-file ng kaso, di ba? Kasi kung, katulad ng sabi ko, kung mahina yung kaso mo, magpa-file ka, madi-dismiss, double jeopardy yan, hindi mo na siya pwede habulin ulit. So, di ba, maraming dapat anuhin, no? Tsaka, yun nga, you prevent harassment rin kasi you make sure na hindi ako magpa-file ng kaso kung hindi ako mismo kumbinsido na guilty siya. Ma'am, regarding naman po sa SALN, if you are appointed ombudsman, will you issue a memorandum reversing or at least looking into the restriction on the disclosure of SALNs? Looking into the restriction? Restriction on the disclosure of SALNs. For me, I said, di ba, I implement the law. The Constitution is very clear. SALN is a public document. So if it's a public document, then it should be available. Di ba? My only concern is babanggain mo lang sa privacy law, sa security ng mga tao. No? So siguro mariredact lang yung mga personal information. No? Katulad ng sinabi ko rin, dapat nun, yung delikado rin yung nagbibigay ka lang ng gross amount. Kasi yung gross amount, hindi na explain saan galing yun. Diba? Whereas kung binigay mo ng konting detalye, nakalagay dyan, na, saan mo nakuha, binili mo, may nagbigay sa'yo, may inheritance ka. So makikita na kagad ng tao na, kaya pala siya nagkaroon ng ganyan kasi ganito yung nangyari. At hindi kaagad na sa impression ng tao, nangurap yan, di ba? Samantalang may explanation. So in that sense, it should have enough detail to explain where you got it from, and at the same time, just right that you won't be harassed. So i-reverse niyo po if ever yung memo po ni Ombudsman Martires on restricting SALN, yung 2020 memorandum. If ever. Ganito lang position ko. I disagree with that SALN is not important. To me, SALN is important to prevent and to also support, to prevent government officials from being corrupt, diba, no. At the same time, it also support them na para hindi sila makorap. Kasi, diba, sasabihin niya sa lahat ng tao, hindi mo ako pwedeng bigyan yan kasi lalabas siya sa SALN ko. Diba? So, parang sinusuportahan mo rin yung mga tao na gusto maging honest. Diba? So, tapos yung mga ayaw maging honest, nahuhuli mo. Diba? Yun. Very last lang from me, ma'am. So, kapag naging ombudsman din po kayo, kasi during the time of Ombudsman Martires, pinahinto niya po kasi yung lifestyle check. So, do we expect lifestyle checks under your term as ombudsman? Yeah, because that's one of the basic things that ombudsman should do. No? In fact, the president now is ordering lifestyle check. Diba? Kung sakali kung nasa ombudsman ka, hindi kayo natatapang mga kalaban mo, mga matataas opisyalis. Nasa higher office government, hindi kayo natatakot.
Hindi nga ako natakot sa BIR, doon pa sa ombudsman. Diba? Para sa akin, the reason bakit ako nag-offer is gusto kong tulungan ang gobyerno, ang bansa natin. At gusto kong, diba, gusto kong tumulong. Ngayon, kung natatakot ako, dapat hindi ako nag-apply. Thank you, ma'am.